for today's video ay itutur ko kayo kung anong meron sa loob ng Everest Titanium 4x2, or kung nagbabalak kang bumili ng Everest Titanium 4x2, bagay na bagay para sa itong video na to. So let's start na. Ipapakita ko lahat ng features kung anong meron itong unit na to. Let's go. So dito sa labas, equip tayo ng smart keyless entry. So itatap mo lang to pag hawak mo yung susi or na-detect niya within the perimeter, no? Mag-auto unlock na siya or lock. Yan, pasok tayo sa loob. So kapag i-start mo siya, yan, tapa ka lang sa brake. Yan. Then start button mo na siya. So, let's start, no? Ano ba yung meron sa kanya? Unahin na natin yung mga automatic features natin, no? Katulad nito, kung mababasa nyo, meron siyang auto dim. So, ang ibig sabihin yan, once na na-detect ng rear view mirror na naka-high beam or malakas yung ilaw ng sasakyan na sumusunod sa atin sa likod, automatic nagdidim siya, no? Para hindi masilaw yung driver sa reflection ng ilaw galing sa likod. So, kung malakas yung ilaw ng sumusunod sa atin sa likod, hindi mo na siya kailangang ilipat-lipat pa, no? Para hindi ka masilaw. Yung kinagandaan sa kanya. Sa automatic, equip na rin tayo ng auto rain sensing. Yan, meron tayong auto rain sensing. Yan, pag set, high, low, then automatic. High, low, then automatic siya. No, kung mapapansin mo, meron siyang level ng sensitivity dito, no, from 1 droplet to 3 droplets, no? Para saan ba yan? So kung gusto mo aggressive yung wiper mo kahit konting patak lang ng ulan, pwede mo siyang i-adjust dito, no? Sa pinakamataas, no? Sa next natin is yung ating headlight, no? Equip na tayo ng automatic headlight, no? Yan, makikita mo letter A, off, park light, automatic, tsaka yung manual turn, no, ng ating headlight. So dito tayo sa automatic, no? Sa automatic, ang kinagandahan yan, si Everest Titanium na yung mag-a-adjust kung anong ilaw yung kailangan mo. Let's say for example, katulad ngayon, no, madilim dito. Kaya makikita mo, binuksan niya yung kanyang headlight, no? Once na na-detect niyang madilim, magbubukas siya ng ilaw. Once na na-detect niyang maliwanag, automatic magpapatay din siya ng ilaw. So ang hindi lang niya tina-turn off is yung ating seat type lamp, no? Yan yung signature ni Ford na kapag nakita mo malayo pa lang, yan yung ating DRL or daytime running light. So sige, ano ba yung mga features na meron pa tayo dito sa ating steering wheel? Meron tayong normal cruise control, no? In-explain ko naman kung ano ibig sabihin ng normal cruise control. Meron tayo yan dito. Then speed limiter, pwede ka ring mag-set. Sa center console, meron tayong wireless charger, no? Yan, dito meron tayong wireless charger. Kung sakali naman na hindi compatible yung mga phone natin, meron tayong kung makikita nyo, meron dito, no? Meron ditong Type-C, then USB port, no? Sa infotainment, meron tayong 12 inches infotainment. Yan, eto siya. Makikita mo kapag ginamit mo yung navigational app mo galing sa phone mirroring, makikita mo napakalaki na ng ways, no? No need na maglagay pa ng mga phone holder kasi nandito na lahat, especially sa navigational app, pati sa mga communication app, no? Meron tayo dyan, messaging app. Pero ang bawal lang sa kanya is yung mga video, no? Hindi tayo nakakapag-play ng any kind of video dito. So more on music, navigational app, then yung communication application natin. So pagdating dito sa harap, ito yung ating shifter. Yan, meron ka ng manual mode dyan. So ang kinagandahan, pwede ka na mag manual mode once na nagsawa tayo sa automatic. So paano ba siya? Ito lang siya, tapak sa brake para may disengage mo siya. Yan, then may pinipindot yan dito. So reverse, yan. Yan, meron tayong reverse with sensor, reverse with sensor. Yan, so neutral, then drive, dali mo lang siya ng manual, no? So kapag nag-manual ka, yan, may kita naman dito yan sa indicator, naka manual 1 ka na. So pag i-adjust mo siya, manual 1 up to, dito kasi kay Everest siya ay naka 6 speed, no? So up to 6 speed siya, pwede ka mag plus, yan, primera, segunda, tercera, then ito naman yung minus nya. Yan, pagbabalik mo, normal, drive lang siya. Yan, sige, park natin. Sa handbrake, no?
Sa handbrake natin, equip na tayo ng electronic handbrake. So, paano ba siya gumagana? Electronic handbrake natin, ito siya. Yan, same pa rin ang process ng traditional handbrake natin. So, taas, tsaka baba. So, safe ba yan? Paano kung may bata, no, sa harap? Tapos, pinindot, no? Ang kinagandahan sa kanya, yan, katulad yan. So, iangat ko. Yan yung indicator ng handbrake natin, exclamation point. So, paano malalaman pag nakababa na? Eto, mawawala na yung sign na to. So, paano ibaba? Tapak lang sa brake, then push mo lang siya. Pag pinush mo, yan, makikita may indicator, wala na siya. So, hindi siya basta-basta na bababa for safety kasi kahit anong pindot mo dyan, hindi yan bababa once na hindi ka naka-brake. No? Kaya nakalagay dyan, to release, press brake and switch. So, press brake, then push mo lang siya. Yan. So, naka-disengage na yung handbrake natin. And meron ano nga ba yung mga selectable drive modes na equip ang Ford Everest Titanium 4x2. So meron tayong 4. Ito yan, click lang natin. So sa 4, meron tayong normal for city driving. Yan. For city driving, normal. Sa eco mode naman for fuel efficient. Then kung may hila-hila ka, towing hold, pwede rin tayo dyan. Then yung last one natin is yung ating slippery mode. So, para saan nga ba itong slippery mode, no? Pwede mo siyang gamitin kapag maulan, malakas ang ulan, madulas ang kalsada, maputik, no? Once kasi na ito yung gamit natin, automatically naka-on yung traction control natin. So, ang ganda, di ba? Tama kayo dyan. Yan isa sa kanyang safety features na meron tayo dito. No? I-open natin, meron tayong moonroof, no? Meron tayong panoramic moonroof, no? Sige, i-open natin siya. So, sa settings, nandito yung settings ng moonroof natin, yung ating cover. Unahin natin yung cover. Yan, no? Diba? Napakaganda. Kahit na 4x2 siya, equipped na siya ng moonroof, no? 4x4 Titanium Everest, meron din. Siyempre, top of the line. Yan, so pwede mo pa rin siyang isagad. Yan. One click lang din, tapos automatic na yan mag-open. So, pwede natin buksan yung glass, no? Sa glass, ito naman yung vent natin. Wow, look at that. So dito, kung mapapansin nyo, is ano lang siya, no? Partially open lang siya. So yan na yung pinakasagad niya, hindi na siya nabubuksan pa. Ito lang yung pinakasagad niya. Yan, close. Okay, then yung ating cover. Yan. Tapos, sa unahan, ano makikita natin, meron tayong shades compartment dito. So, pwede ka maglagay ng shades. Yan yung ilaw. Yan, sa ilaw. Then, yan. So, ito yung kinagandahan sa kanya, especially kapag madilim na, no, buhay na buhay yung kanyang interior design, especially sa kanyang ambient light na napakaganda. Diba? Nakaka-good vibes, no? Lalo kapag madilim na, pwede mo siya i-turn on para gumanda naman yung mood natin, no? Yan. Dito, ang ano sa atin, sa ambient light, meron lang tayong one color, no? Ito lang talaga yung kulay sa kanya. Sa wireless charger, yan, makikita natin yung port. Kanina na hindi makita, ayan na siya, na-open na siya. Ating USB port, pati yung ating Type-C. Andiyan na siya. So, pagdating dito sa labas, meron tayong 8-way power assisted seat, no? Meron tayong forward and back, 1, 2. Then, 3 and 4, yung slant. Then 5 and 6 yung recline ng ating upuan, tapos yung lumbar support natin, no? So para saan ba yung lumbar support? Si lumbar support, lalagyan niya ng hangin yung sandalan mo, so para nakalapat yung likod natin. Yun ang kinagandahan sa kanya. Then punta naman tayo sa engine. So ano bang makikita natin sa engine? Let's go. So ito yung engine natin, no? For engine specification, meron tayong 170 horsepower, then 405 maximum torque, no? Mapapansin nyo, diesel engine siya, pero napakatahimik. Yan. So pagdating sa headlight, ito yung headlight natin. Meron tayong daytime running light, then sa honeycomb grille. Dako naman tayo dito sa likod. Pag i-open mo siya, automatic naman na siya, no? I-click mo lang siya, one click, then automatic aangat na yan. So ano ba yung makikita natin dito sa likod? So eto, nakatiklop yung ating third row.
So manual pa rin siya, no? Unlike sa 4x4, meron na tayong remote, no? So here, iangat mo siya. Yan yung ating third row. So dito sa likod, dito rin nakalagay yung ating tools. So meron tayong scissor jack, tie wrench, pati yung ating early warning device. Sa spare tire, nandito siya nakalagay. Ito, tatanggalin mo lang siya. Then pwede mo na siya. Unlike before, no, itong kinagandahan sa kanya is hindi na siya madaling manakaw, no, kasi nandito na sa taas yung kanyang screw. Yan. So dito yung ating spare tire sa likod. Nandito yung ating batch nga ng tire pressure, no? Kung 1 to 3% lang naman tayo, pwede tayo mag-range ng 35 PSI, no? Sa front, then sa rear natin is nag-range din tayo ng 35 PSI. Pero with the range of 4 to 7 person, pwede ka na mag-range ng 44, no? Yeah, sa spare tire, 44 PSI din ang kanyang ano. Ang isa pang kinagandahan sa kanya is equip tayo ng Ford Pass. So para saan ba ginagamit si Ford Pass? Si Ford Pass, you can remotely start or turn on your vehicle using your mobile phone, no? Ang kinagandahan pa dito, wala siyang sinasabing distance, no? As long as na yung phone natin is connected sa internet. Tama, kahit nasa ibang bansa ka pa, no? Especially kung nasa out of the country tayo, then walang nagbabantay ng sasakyan, pwede mo siyang painitin para hindi naman malobat yung kanyang battery. So, di ba, napakaganda. Ang isa pang kinagandahan sa kanya is meron tayong built-in GPS. So, malolocate mo yung sasakyan mo from time to time kung nasan siya, no? For safety, syempre. At ano pa ba? Meron doon yung ating TPMS or Tire Pressure Monitoring System, fuel status, at saka yung oil life percentage natin, no? Kung madumi na ba siya or ready for change oil na. Kung umabot ka sa video na to, maraming salamat, no. Sana naitur kita sa pangarap mong Everest Titanium 4x2. So eto na siya, no. Alam ko napanood mo to, excited ka na, may bala kang bumili or nagpaplano kang bumili, pwede mo kayo message, no. Pwede kita ipa-test drive ng pangarap mong Everest Titanium 4x2. Mag-subscribe kayo sa channel ko, marami kayong matututunan, no, just for free. Lahat ng kaalaman ko ibibigay ko sa inyo, that's for free, no, especially kung may bala kang bumili or meron kang unit ng Ford vehicle. That's it. See you next time.